Isang kakaibang dentista. November 23. Offertory Reading Devotional. Napakaganda sa mga bundok ang mga paanyong nagdadala ng magandang balita na naghahayag ng kaligtasan. Isaias Kapitulo 52 versikulo 7. Madalas ang nagiging pag-aaway ng mag-asawa. Kaya, nagpasya silang magdiborsyo. Nagtakda sila ng petsa para magkita sa harap ng hukom. Gayunpaman, masakit ang ngipin ng asawang babae at kailangan niyang magpatingin sa dentista. Sa opisina ng dentista, napakinggan niya ang mga Kristiyanong musika, at nakiusap siya sa dentista na ipaliwanag ang mensahe ng awit. Sinabi ng dentista sa kanya ang tungkol sa kasalanan at kaligtasan. Dahil naiintriga, naghangad siya ng Biblia. Binigyan naman siya ng dentista at sinabing dadalawin siya ng pastor. Pumayag ang babae. Pagkalipas ng ilang araw, dumalaw ang pastor sa kanya. Bahagya pa lamang silang nakakapagsimula sa pag-aaral ng Biblia ng araw na iyon, at hindi napigilang magtanong ang babae. Pastor, ano po ang sinasabi ng Biblia tungkol sa diborsyo? Bumulong ng panalangin ng pastor para patnubayan siya ng Diyos at inilahad niya kung ano ang sinasabi ni Jesus tungkol sa diborsyo. Nagalit ang babae. Hindi na iyan posible sa panahon natin ngayon. Pasigaw na sinabi ng babae. Hinikayat siya ng pastor na magpatuloy sa pag-aaral ng Biblia, at ipanalangin din niya ang kanyang asawang lalaki, at ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Nagpasimula siyang manalangin at may bagay na nagsimulang mangyari sa kanyang kalooban. Nang gabi, bago ang pagdinig sa hukuman, sinabi niya sa kanyang asawa na nagbago na ang kanyang isipan at hindi na niya gustong makipagdiborsyo. Tinanong ng asawang lalaki kung bakit. Sumagot ang babae at nagsabi, "Tinanggap ko si Jesus bilang aking tagapagligtas, at ang diborsyo ay labag sa kanyang kalooban." Nang sumunod na araw, sinabi ng babae sa hukom na hindi na niya gustong makipagdiborsyo. Tinitigan siya ng kanyang asawang lalaki at nagsabi din sa hukom na, "Gayon din po ako." Ngayon, ang asawang lalaki naman ang naging mausisa. Gusto niyang malaman ng higit pa ang tungkol sa Biblia at ang tungkol kay Jesus. Ibinigay ng babae ang kanyang Biblia sa lalaki, at agad na sinimulang basahin ito. Hindi nagtagal, humingi din siya ng pag-aaral sa Biblia, at nagpasimulang dumalo sa mga pagpupulong sa iglesia. Nabago rin ang kanyang buhay. Ngayon ay sinasabi ng babae na si Jesus ay nasa kanilang buhay. At nagpapasalamat siya sa isang dentista na tahimik na nagbahagi ng ebanghelyo sa pamamagitan ng kanyang gawain. Panawagan. Maraming lugar sa mundo kung saan nahihirapan ang mga manggagawa ng iglesia na magtamo ng visa at kapahintulutan para magtrabaho. Subalit ang mga professional tulad ng mga dentista, enhinyero, guro, nurse, at iba pa ay madalas magtrabaho sa 1040th Windows at namumuhay bilang tagasunod ni Jesus. Tinatawag natin silang tent makers sapagkat ang kanilang ministry ay inihalin tulad kay Pablo. Makatutulong ang inyong mga handog na masangkapan ng kakayahan at may taguyod sila sa buong mundo.